Dito tayo mag-focus. Ngayon Kong, ang isa pa rin po sa mainit na issue kasabay ng SONA, at saka ito, nabalitaan nyo rito Kong, yun hong halos ilang minuto, ilang oras ata bago ang SONA, meron hong lumabas na isang controversial na video na isang lalaki na di umano'y sinisimhot na puting bagay na sinasabi daw po nila na yun ay ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero yun naman daw po ay agad na pinabulaanan ng mga eksperto sa ating bansa. NBI, CIDG, at kung sino-sino para sinasabing hindi po yun ang Pangulong. Putang ina, tenga na pala ang dahilan, ang paraan ngayon kung malalaman mo na gumagamit ng illegal na pulburon ang isang tao. Hindi naman Buster, kinumpara lang naman yung tenga na hindi siya yon. Wala naman kaming sinabi na hindi siya adik. Ang sinasabi lang namin, Buster, hindi siya yung nasa video. Oo, pero hindi namin sinasabi na addict siya o hindi. Tanginan nyo. Basta hindi siya yung nasa video. O sige na! Pero tanungin nyo, addict ba talaga siya o hindi? Tumitira ba talaga siya o hindi? Ganun lang yun eh. Okay, pakinggan natin, tuloy. Bongbong Marcos Kong. Jen, dahil biyernes ngayon, di ba? Opo. Ang ating pangako sana sa ating mga kababayan, panatilihin nating tumatalakay ng mga magagaan Medyo nakaka-relax. at ka-relax-relax na mga talakayin, hindi ba? Opo. Ngunit sa palagay ko, hindi natin may iwasan na paminsan-minsan kagaya nito sapagkat ako bilang isa, nakita ko rin yan sapagkat yan ay sumambulat sa social media Opo. na kapag tiningnan mo, mabibigla ka talaga, Jen. Ano? At ang pagkakaalam ko dyan, ito ay kumalat na. Hanggang kanina, minomonitor ko to sa social media, lumalabas na hanggang iba yung bansa dyan. Pinag-uusapan itong insidente na may kinalaman. Biruin mo, sa iba yung bansa, ay pinag-uusapan itong insidente na may kinalaman. Hanggang iba yung bansa dyan. Pinag-uusapan itong insidente na may kinalaman, di umano, sa video na inilabas nila kasabay nung SONA ng ating Pangulo dyan. Ano? Nagsimula po yun. Anong estado sa Amerika yun, Nelson? Na doon isang pagkitipon Sa ng grupong Maisug. Maisug rally. Maisug rally. Doon daw po nila inilabas yung video na yan kung bagong, halos kasabay nga nung SONA ng Pangulong Bongbong Marcos. Kaya naging konklusyon nga ni Defense Secretary Gibo Teodoro, talaga may planong i-destabilize ang kasalukuyang administrasyon, Kong. So dahil nga sa ang unang nakita kong nagsalita riyan ay si DILG Secretary Benhur Abalos. Opo, nagpa-press con pa po siya. Pagkatapos ay sinundan ni Defense Secretary Gibo Teodoro, ibig sabihin sineryoso nila yung video na lumabas, Jen. Ako naman ko talagang seryoso talaga. Ako, anong makita ko yon, hindi lamang magkahalong lungkot, Jen, at pangamba. Ako ay nag-alala kung anong ibubunga nitong video na lumabas. Okay. Kasabay po ng SONA ng ating Pangulo. Ang aking inaalala dito, Jen, mabutit na nabanggit mo at kinakailangan din siguro nating talakayin. Opo. Ano ang Puto magiging Maya, kalagayan magandang gabi ha. ng Thank you. bansa na naman natin sa harap ng controversial na lumabas na video na yan? Andyan si Ate Kaylan Aris ha. Ayan, nakakulapol sa katauhan ng ating Pangulo. Saka yan pong pabalik-balik hindi po matapos-tapos sa usapin na yan. At nakita ko sa mga initial na reaction habang yun nga nagkakaroon ng press con ang ating dalawang cabinet members. Opo. Lalong lumalala, lalong kumakalat, lalong lumalalim ang Talagang lalala kasi yan kasi pinatulan nila. Biruin nyo, pagkalabas ng video, putang ina, reaction kagad sila.
Putang na, dalawa. Yung isa, Defense Secretary. Yung isa, DILG, nag-combine, naging Defensive Secretary na yung dalawa. Anak ng Shokoy na yan. O, total, pinalala ninyo yan. O, bahala kayong pag-usapan yan. Okay, tuloy. Lalong lumalala, lalong kumakalat, lalong lumalalim ang pagtatalo kung ano at ano ang totoo sa likod ng video na yan. Ngayon, ang aking pag-aalala, Jen, ay nakabatay dun sa katungkulan natin na ang ating bansa ang unahin natin. Opo, totoo Ang naman. proposition dito ito ba ay magbubunga ng pagkakawatak-watak at pagkakabahabahagi na naman ng ating mga mamayan, sapagkat alam mo naharap na naman tayo sa isang eleksyon na next year, matutoy malapit na. At saka ako nga, may singit ko lang, sa katatapos sa sona ng Pangulong Bongbong, mukhang marami humanga. Maganda. May humanga. Wa mo na maraming humanga. Tigil-tigilan mo ako. Jen, eto pa nga isa eh. Ito. Ito. Sabi ni guilty talaga kasi pinatulan nila agad. Kasi ganito yan eh. Di ba tayo? Di ba pag may umutot, kung sino yung unang nagtanong, siya yung umutot? Tama, mali. Di ba, umutot, tahimik lahat. Pag sino unang-unang nag-react, baho naman. Di ba? Di ba pag sinabi, para hindi siya mapagbintangan, siya magre-react. Yung unang pumutak, siya yung umutot. Tama, mali. Tama, taas kamay. Di ba? Hindi nga, sa totoo lang. Alam naman natin yan eh. Kung sino yung unang-unang nag-react, siya yun. Di ba? Kasabihan lang yun, di ba? Pero, totoo. Okay. Di ba? Nag-react eh. Po yung pagkakalatag yan ng kanyang zona, Kong, ha? At mukhang marami din po nakumbinsi na nagsabi ba, maganda ang latag ng zona ng Pangulong Bongbong Marcos. So sa likod ng mga pangyayari nga na yun, Opo. bigla namang lumitaw itong controversial na video na ito. Sabi, sa kabila ng magandang pangyayari na yon sa zona, bigla naman lumitaw itong video na ito. Yan. At kumakalat, lumalalim, hindi natatapos. So yung pag-aalala din ay nandoon. Opo. Paano ngayon halimbawa, Sandali muna, basahin natin dito. Ito. Ano sabi? Pag may sugat, magre-react, di ba? Correct. Pag nasaktan ka, magre-react ka. Yun eh. Pero yung mga hindi pa nakapag-like, mag-like naman kayo, please. Meron tayong 3,199 viewers. Pa-like naman, makikisuyo naman, paki-like. Thank you po. Thank you. Like naman po, baka naman. Bekenemen. At maraming salamat po sa mga nag-like. Thank you po. Thank you. Okay, tuloy. Palagay mong sa sinasabi ng ating mga cabinet members na hindi totoo ito. Opo. Ito'y peki lang ito. Ngunit yung proseso ng ganong klaseng pagpapaliwanag nakapagbibigay lamang ng lalong pagdududa eh. Kasi ang nangyari lalong lumawak ang usapin. Ngayon, ang nakakatakot dito yung magkakaroon tayo ng pagkakabahabahagi bilang mamamayan. Ngayon, paano tayong mapapanatag kapag nagkaroon uli ng yung disunity ng ating mga kababayan? Opo. Lalo pa nga sinasabi ko mayroon pa raw sila mga susunod na video pa na ilalabas.
Yun nga yung medyo nakapagbibigay ng ano ng Naku, lalo na kung patay tayo dyan, meron pang lalabas sa video, marami pa. Yun nga yung nakapagbigay ng yun nga yung pagkahati-hati. medyo nakapagbibigay ng ano ng takot. Sabihin mo na. Mamaya, hindi lang Tita pag-alala, Juday, minsan, relax lang. matatakot ka na sapagkat ang usapin dito Tita Juday, relax lang. Huwag kayong magmadali. Ate Maribik, love you. Relax lang kayo, huwag kayong magmadali. Relax. Ganun talaga. Magpapaligoy-ligoy talaga yan. Ito, relax lang. Masasapol din yan. yung interes ng ating bansa. Oho, may pa-suspense pa, no? One Canadian! Ano mabuting gawin, Jen? Kung Paano sakasakali. nga ito matutuldukan, Kong? Di Yun, ba? kailangan matuldukan at kapag ka tinuldukan mo sana yan, kailangan mabilis. Oho. At saka dapat mapagtitiwalaan kasi ang pinag-uusap Paano matutuldukan? Kailangan matuldukan yan at dapat mabilis at mapagkakatiwalaan. yun, kailangan matuldukan at kapag ka tinuldukan mo sana yan, kailangan mabilis. Oho. At saka dapat mapagtitiwalaan kasi ang pinag-uusapan nga ay yung kalagayan ng bansa mo. Kapag ka inuna mo yung interes ng bansa mo, Opo. yung ating pagkakaisa, doon naman nakasalig lahat ang pagtatagumpay ng isang bansa din. Totoo po Pagka naman yung yan. mamamayan niya hindi na nagkakaisa, halimbawa ito, magiging sanhi na naman ng pagkakabahabahagi ng mga Pilipino, Mm-mm. yung direksyon natin, hindi kagaya ng isang bansa na talagang isa lang ang direksyon, walang pinag-aawayan. Ito, mismong katauhan ng Pangulo ang kinalapulan ng ganitong klaseng kontrobersya, Oho. pati yung kanyang pagpamamahala sa bansa ay maaaring maapektuhan dyan. Ayun. So ano ho sa palagay nyo, Kong, ang pwedeng gawin ng Pangulo para hindi na paulit-ulit itong bagay na ito, Kong? Hindi, kung ikaw, anong gagawin mo? Halimbawa, ikaw ang Pangulo ng Pilipinas, anong gagawin mo? Halimbawa, si Nelson. Oho. Nelson, ikaw, Pangulo ka ng Pilipinas. Yan. Ano sa tingin mo ang gagawin mo? Kaya wala. Hindi ko napapansin yan ko. Ganun. Oo, kung ako, Deadlock ka na lang. Dededmahin ko na lang. Kasi Dinedmahin ko, hindi ko mapansinin yan kasi adik ka eh. Okay. Hindi niya raw mapansinin. kita naman sa video na hindi ko kamukha dyan eh. Oho. Kapag dinedma mo, halimbawa, Hindi mamamatay ang naniniwala ka bang mamamatay ka agad yung usapin? Kasi sabi ko nga sa inyo kanina, ang nilalatag kong proposition dito ay yung Opo. interes ng ating bansa. issue. Kailangan kasi matuldukan ng madalian. Oho. Effectively. Ibig sabihin, pagka in-address mo talaga yan, pagka nakita nila na ang ginawa mo ay ganito at nakita ang makatotohanan na pagbibigay linaw dyan, Opo. biglang mamamatay yan eh. At hindi na pag-uusapan yan. Yun ang gusto ko Tama! sana mangyari, Jen. Well, kung droga ang pinaparatang, wala namang ibang kaparaanan na pwedeng gawin sa siyensya, ay di drug test, Kong. Ayun yun lang ang pwedeng tugon dun. Palagay ko, dapat ganun ang gawin ng Pangulo dyan. Ganun ho ba? Oho. Pero hindi kaya magkaroon naman ng negatibong impact yun sa administrasyon, Kong. Katulad ng Hindi, kasi alam niyo naman ang nagpaparatang, dapat siya po ang magpakita ng mga batayan sa ipinaparatang laban sa kanya. Kasi dati pinaparatangan niya siyang addict siya, di ba? Nagpupulburon. Ngayon, yung nagpaparatang, sabi niya dapat sila magbigay ng katibayan, magpakita ng katibayan. Pinakita ngayon yung katibayan. Na video na nagpupulburon siya. Kinuwestiyon nyo naman ngayon yun. Kinuwestiyon ng mga tanso, mga sekretary. Ngayon, ibig sabihin, kung sino nagbibintang, siya ang magbigay ng patunay. Nagbigay na ng patunay yung nagbibintang na addictus benedictus. Ngayon, sasalagin nila ngayon yon. Patunayan nila na hindi si BBM yon. Sa pamamagitan ng tenga. Makinig kayo kay Congressman Marcoleta, ha? Makinig kayo ulit.
dapat siya po ang magpakita ng mga batayan sa ipinaparatang laban sa kanya. Hindi yung Generally, ganun. pinararatangan, di ba? Oo. Ngunit yung pagpapatunay at obligasyon ng pagpapatunay, nagsisip yan din eh. Okay, Ang okay. nangyari kasi, nung una, matagal na itong usapin na to eh. Wala namang nagbibigay ng paliwanag tungkol dyan eh. Basta Opo. lumalaki na lang, usap-usapan, hindi mamatay-matay. During campaign pa po. Pero wala naman. Ngunit ngayon, may lumitaw na isang controversial na video. Okay. Sa mga oo. page, yung burden of proof o yung obligasyon ng pagpapatunay, Oo. nagsip na sa panig ng Pangulo. Baka Ang sabi- sinasabi mo, Oh, di ba? O yung burden of proof, nag-ship na doon kay BBM. Siya na ngayon ang magpapatunay kasi nagpapakita na ng patunay ito eh. Sila Maharlika eh. Oh, di ba? Adik yan ito. Patunay. Oh, video. Oh, paglabas sa video, patunayan naman nila. Oh, kasi may dilabas na, nag-ship na doon sa kabila. Oh. Ang katwiran nila, hindi siya dyan. Magkaiba tenga. Animal. Okay, makinig. Oh. mamaya, sip na sa burden of proof o yung obligasyon ng pagpapatunay, Oo. nagsip na sa panig ng Pangulo. Baka Ang sabi- sinasabi mo, baka mamaya, kaya dineded mo na lang, sabi ni Nelson, dahil wala namang kakwenta-kwenta yan. Di ba? Yun Tsaka hindi masasabi talaga naman ang matibay at katibayang hindi naman talaga ang Pangulo yung nasa larawan ko. Yun sa video na yun. Ngunit Di nga, ba? hindi nga nasasagot yung pagpapatunay, kaya nga lumalala eh. Kaya nga well, lumalawak eh. Ang kaya oo. nga sinasabi natin, ano ba yung pinakamadali? Ano ba yung direktang measure na dapat gawin dyan Oo. para yung kontrobersya na yan mamatay kagad? Well, kung sa pangkaraniwang tao kong hindi siguro iwan ko lamang ano ha, ang sagot na lang talaga diyan, walang iba kundi drug test para mapabulaanan mo. Ako, halimbawa sa akin, para mapabulaanan ko na ako'y malinis sa drug use, sa paggamit ng illegal na droga. Sa palagay ko, Jen, pwede nating imungkahi na kaya sa Pangulo. Alang-alang na lang dun sa panig ng yung ating tinutukoy na pagkakaisa at saka yung Pambansang ano ba yan? pambansang estabilidad, Oo. kapanatagan ng ating bansa. Okay. Kasi halimbawa, yung mga advisors ng Pangulo, sinasabi nila na deadmahin mo lang yan, Mr. President, Oo nga kasi naman. you cannot dignify ano sasabihin nating walang kakwenta-kwentang pamamaraan ng pagbibigay ng dungis sa iyong pangalan. Halimbawa, Opo, oo. Ngunit kapag tiningnan mo, oo nga, pero dahil nagsip ang burden, kinakailangan kong magpatunay at siguro yung pinakamabilis. Kasi yung ibang mga bagay na gagawin mo, maaaring matagalan na proseso bago mo masiguro matuntun yun, nagkasanga-sanga na ang mga pangyayari. Ayokong tumagal kung ako. Ganun ho? Ayokong bigyan pa ng maraming pagkakataon na talakayin yan. Bagay. Sapagkat ang inaasahan ko rito, yung pagkakaisa. Bagay. Yung opo. pagiging stable ng ating pamahalaan. Oho. Kaya nga nagsalita yung dalawang cabinet Cabinet officials Secretary. natin Opo. na may kinalaman sa tanggulan ng ating bansa sapagkat sila mismo nakita nila yung bigat ng maaring magiging resulta nito. Oho. Kaya Mabigat talaga kung. Kaya nga, todo tanggol yung dalawa. Mabigat talaga yan, puta. Hampas sa ulo yan. Mabigat talaga yan. Kredibilidad ng presidente ang nakasalalay po dyan. Di ba? Oo. Tuloy. Tuloy. madali ang dapat. Kaya kung drug test ang kinakailangan, palagay ko kailangan sumailalim ang ating Pangulo sa palagay ko Oho. kaya madali ang dapat. Kaya kung drug test ang kinakailangan, palagay ko kailangan sumailalim ang ating Pangulo sa drug test. Para sa akin, Opo. yung pagdidignify hindi na importante sa akin yun eh. Okay. Oo. Kung ang itutumbas naman ang gagawin ko dyan ay kapanatagan ng aking bansa. Bagay. Pwede Kung ang po. katumbas nito ay
lalong magiging matwid yung moral compass ng Panguluhan din. Oho, oho. Gaano na lamang yung isasakripisyo kong pagdidignify dyan sa controversial na video na yan. Oho. Kung ang ibubunga naman ito ay isang panatag na bansa at pagkatapos, kapag ka panatag ang bansa at hindi nagkahiwa-hiwalay, na-achieve mo yung unity na yon, lalong mas mapapadali ang pagkasensyo ng bansa mo. Oho. Kasi walang iniwan sa ano dyan eh. Sa makatuwid, hamon talaga drug test. Tuloy! Para kang isang, anong tawag doon, yung mga pumipinta ng mga Artist. mga artist. Opo, Ano? oo. Pinagsisikapan mo ngayon, gagawa ka ng isang obra maestra dyan. Ano? Opo. Nagsisimula ka pa lang na Iguhit. ipinta, Oo. iguhit yung obra maestra mo. Panay naman ang tapo ng putik doon sa canvas na yung pinagtatrabahuan, yung kung saan mo ginuguhit yung obra maestra mo. Wala kang matatapos dyan eh. Oho. Isipin mo na lang, medyo nakaumpisa ka na, Biglang binato ng putik. binato ng putik, so aalisin mo pa yung putik. Oho, oho. Yung batuhan ng putik na yan ay palagi na lang nandyan, regular na nangyayari. Yung paggawa mo ng yung obra maestra, na kung isasangkot natin ang pamamahala ng bansa natin, obra maestra din yung pagtatanggol sa bansa mo. Eh. Oho, oho. Yung pagtingin sa interes ng bansa mo, isang bagay na dakila rin sa iyo yun. Eh. Oho. Responsibilidad mo yun eh. Ngayon, bakit ko papayagan ngayon na bato na sila ng bato? Opo. Kinakailangan iwasan ko yun. Siguro, ang gagawin ko, drastic din halimbawa. Oho. Sarhang ko siguro yung bintana para wala Nang makapasok ibig sabihin, na ng babato. meron kang gagawin na mabisa, madali, at mapagtitiwalaan ng ating mga kababayan. Kapag nangyari yun, di sarado yung Oho. sarado yung Tapos ang usapan. kwento. Di ba? Palagay ko dyan, siguro kung kinakailangan sulatan ko ang Pangulo, kaya yung lagi kong ginagawa, tinetext ko yung kanyang anak, yung aming senior Si Sandro. Opo. Deputy Majority Leader. Nako, Para pulburon ipaalam din ko yun. lamang sa kanya na pinakamabuti siguro dyan, Opo. i-address na natin ng diretso. Mawalang galang na sa payo ng ibang mga advisors niya. Opo, opo Kasi naman. ang aking tinutukoy dito, yung madali ang pagre-resolba. Yung mabilis na maisantabi. Once and for all, i-address natin. Wala na yung patumpik-tumpik para hindi tumagal, para hindi lumalim. Pagka natapos ito, ay makakapag-gobyerno ka ng walang Hindi naman kaya hindi ka madidistract sa iyong gawain hindi dyan. naman kaya kung maging patibo, maging bait lamang ito kasi alam niyo naman ang paratang, wala hong katapusan nito. Lahat baka mamaya naging negatibo. Baka mamaya panibagong paratang na naman ang ikulapol sa Pangulong Bongbong Kong. Di ba? Hindi siguro mangyayari yun. Ganun ho. Kapag sabi ko nga sa iyo, ay yung gagawin mo ay isang mabisa at mapagtitiwalaang paraan. Okay. Para sa ganun, yung ginawa nilang ito ay talagang mawalan ng Tama! mawalan ng saysay. Oho. So kahit na ano pang gawin mo, para kang yung isang bata na nakalagay sa literature, the boy who Ano yan eh, ako kagaya nyo? Ito kagaya ninyo Sa palagay ninyo, tapos nagpa-drug test si BBM, tapos negative, yung malinis na drug test mapagkakatiwalaan na pamamaraan. Pinakamabilis at mapagkakatiwalaan na pamamaraan at nagnegatibo si BBM. Yung biglaan na drug test. 'Di ba? Yung pagsunod sa hamon, pagtanggap sa hamon o panawagan ng mga mamamayang Pilipino, pag yan nag-negative, titigil ko na ang pagtawag sa kanya ng bangag. Pero hanggat hindi siya nagpapa-drug test, bangag ang tawag ko sa kanya. Eto maganda, Tita Juday. Ikaw, Tita Juday, kayo na ka pa nagmamadali eh. Relax ka lang, relax. Okay. Pride Wolf, hindi ba? Opo. Sinabi niya ng ganito, pinaniwalaan siya.
Pagkatapos nagsalita na naman, pinaniwalaan. Ngunit sa pangatlo, ay nabuking na siya. Opo. Hindi ko naman sinasabing may pangalawa pa. Oho. Pero ako, sa gusto ko, sa kauna-unahang pagkakataon, birahin mo na. Opo. Makipag-head on na kumbaga. Oo, alam mo ako, siguro ito naman, alam pa ng Pangulo ito. Bago pa ako sumama sa Uniteam Gen, Opo. marami Forward ang natin kumakandidatong Pangulo nung ayan, nasa YouTube naman din. Ako, hindi siya ako, yun ang nakita ko, yun ang gusto kong sundan sa ating ang panahon ng eleksyon. Ito ang dapat na suportahan na mapunta sa Uniteam Gen. At Opo. ito ay record na, nangyari na ito. Sa kalagitnaan ng aming mga pangangampanya, hindi may iwasan na may mga pulutong ng mga sectors. Forward Yung lang mga natin planters, sandali, mga sugar planters, bigla kaming wala namang kahanda, biglang papasok ang mga planters at kinalaman sa asukal pag sa Panguluhan. Mhm. At mula noon naman ay talagang gusto kong siyang manalo. Opo. At nanalo nga siya. Mhm. At ako hanggang ngayon, ang gusto ko magtagumpay sa Gen. Oho. Bakit kamo? Pag nagtagumpay ang Pangulo, Tama po. ang magtatagumpay ang mamamayan. Tayo mismo. So, yung pagambus sa kanya, naganap din sa Tacloban. Nasama na rin sa Talakayan. Yung mga electric co sa mga problema ng mga electric cooperatives. Yung panukala na kinakailangan siguro na unahan niya na Opo. kung kinakailangan magsakripisyo siya ng ilang minuto, gaano ba yung konting sakripisyo na ito kung ito naman ay magbubungad din ng kapanatagan ng bansa? Tama. Opo. At kaayusan at pagkatapos ay yung pagkakaisa Mhm. at pagkatapos yung pagtitiwala. Yun ang gusto ko mangyari dyan eh. Opo. Yung pagtitiwala ng ating mamamayan sa Panguluhan Mhm. ay hindi lamang babalik kung hindi lalo pang darami Mhm. at makakailanganin niya yon at magiging matagumpay ang kanyang administrasyon. Kaya ang aking mungkahi din ay magpa-drug test na lang siya. Oho. Kung ano yung pamamaraan, hindi ko masyadong drug test na lang siya. Oho. Kung ano yung aking mungkahi din ay magpa-drug test na lang siya. Aking mungkahi din ay magpa-drug test na lang siya. Oho. Aking mungkahi din ay magpa-drug test na lang siya. Oho. Patay. May mungkahi na. Oo, tama. Kung walang tinatago, drug test na. Correct. Oo. Open to the public. Oo. Ito, makinig ha. Makinig. Thank you, Ate Susan ha. Thank you. Kung ano yung pamamaraan, hindi ko masyadong kabisado. Ano ba yung pamamaraan diyan din? Meron kasi urine yan, merong blood, meron yung DNA, meron ding sa part ng hair follicle. Pero ako Kung ano yung pinakamabisa. Oo. Yun ang importante eh. Mhm. Kung ano yung pinakamabisa at kung ano yung pagtitiwalaan Mhm. ng mga tao para sa ganun, kung ano man ang maging resulta, wala sila ngayong mapupuna o wala silang sasabihin na hindi totoo. Hindi. Lahat kasi kailangan ito ay conclusive. Ayun, opo. Ibig sabihin, wala nang puwang yung pagdududa. Mhm. Di ba? Kung ano yung pinakamalakas, pinakamabisa, dapat ito conclusive. Yung hindi pagdududahan ng mga tao. Yung isasagawang drug test. Tangina, patay. Di ba sabi ni Congressman Marcoleta? Yung pinakamabisa. Yung hindi kaduda-duda. Yung pagkakatiwalaan. Patay ayaw. Paano kung positive? Ano gagawin sa Pangulo? Ayun na, abangan ang susunod na kabanata. Sabi ni, "Oy, grabe ka naman. Ang sexy nito. Hindi gago si Adik na magpapadrug test. Great guess niyo." Tangina nyo, gugulo nyo. Patay tayo dyan. Okay, ulit ha.
mga tao para sa ganun, kung ano man ang maging resulta, wala sila ngayong may Mhm. ng kung ano yung pinakamabisa at kung ano yung pagtitiwalaan Mhm. ng mga tao para sa ganun, kung ano man ang maging resulta, wala sila ngayong mapupuna o wala silang sasabihin na hindi totoo, hindi lahat kasi Dapat hindi St. Luke's, ha? Dapat walang kasabwat. Dapat ano ba maganda? Hindi pwede LTO, ha? Nako. Sandali. Iilang ako. Naihi ako. Putang ina niyan. Excited ako, eh. Oh. Wait lang. Ano muna kayo? Commercial muna kayo. Wait lang. Maghanap muna tayo ng commercial, ha? Commercial muna habang umiihi si Buster. Wait lang. Iihi lang ako. Commercial muna kayo. Wait lang. Nasaan ba yung magandang speech ni BBM? Ayan. But no, well, we where that Why that's funny. and none of not the to rip into the but no, well, we where that Why that's funny. the